Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa mga kapuso motorista, doble ingat sa pagmamaneho. Matapos maitala ang ilang malalagim na aksidente kamakailan, may panibagong disgrasya na naman sa Rodriguez, Rizal. Patay ang isang truck driver matapos bumangga sa isang kolong-kolong at isa pang truck. Balitang hatid ni EJ Gomez. Wawa, yung habal-habal ipit. Hindi yan sa tagumpay. Naipit ang isang kolong-kolong sa pagitan ng dalawang truck sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal kahapon. Ayon sa pulisya, sabi raw ng isang saksi sa aksidente, nagpark ang driver ng truck sa kahabaan ng Mayon Avenue para ibalanse ang karga nitong backhoe. Bumagsak itong hydraulic, yung parang pangtukod. Bumagsak at bumulusok nga itong truck na may sakay na backhoe at nahagip yung driver nun at doon bumangga sa isang kotse din na nakapark doon at saka yung tricycle na nakaladkad at bumangga doon sa isang truck din na nakapark. Patay ang 50 anyos na truck driver. Hanggang sa ulo na yung yung tama niya. May karga siyang backhoe. Yun yung nakadagan sa kanya. Nakaligtas ang driver ng kolong-kolong, gayon din ang driver ng nabanggang truck. Nagkayupi-yupi naman ang bumanggang truck. Sinusubukan pa natin nagkuna ng pahayag ang kaanak ng biktimang nasawi na residente ng barangay San Isidro. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, muling binuksan ng Department of Transportation ang application ng consolidation para sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na hindi pa nagpapakonsolidate ng prangkisa. Inianunsyo yan ng kagawaran ngayong araw. Nagbigay rin sila ng guidelines kaugnay nito. Sa pinirmahang utos ni Secretary Vince Dizon, mahalagang mabalanse ang lahat ng interes sa sektor at matiyak ang kaligtasan ng mga operator na sumunod sa consolidation. Huling binuksan ang application for consolidation noong October 2024. Mamayang gabi, oras dito sa Pilipinas, sisimulan ang Papal Conclave sa Vatican City na maghahalal ng bagong Santo Papa. At para sa update tungkol dyan, live mula sa Rome, Italy, makakausap natin si Connie Season. Connie? Yes, Rafi. At ilang oras na nga lang ay magsisimula na itong Papal Conclave dito sa Rome, Italy at Vatican City na siyang of course aatendan ng 133 cardinal electors. At sa ating mga nakalap na impormasyon, nabanggit mo nga na dito sa oras na Roma, mamayang hapon ay magkakaroon ng procession ang mga cardinal electors mula sa Casa Santa Marta papunta ng Sistine Chapel kung saan sila magkakaroon ng botohan. At sinasabi nga rin natin na tapos na yung kahapon, yung 12 o ikalabing dalawa na congregation na o pagpupulong ng mga kardinal para lalo pa nilang magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Lalong-lalo na at gusto nilang malaman ang mga stand sa mga iba't ibang issue na kinakaharap ng simbahan ng kanilang mga kasamahang kardinal. Ito kasi ang minsan nagiging basihan, hindi ba, para talagang maging popular ang isang kardinal at magkaroon ng pagkakataon na ito ay mahalal bilang bagong pinuno ng Roman Catholic Church. So, ito naman ang aking report na hininda para sa inyo. Natapos na pasadong 12:30 ng tanghali ang ika-12 General Congregation o pagpupulong ng mga kardinal. Sa naganap na pagpupulong, 26 na kardinal ang nagsalita. Napag-usapan ang tungkol sa mga reforma ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis, kabilang ang mga reforma sa pang-aabuso, ekonomiya at synodality o pagkakaisa ng mga kardinal. Kailangan din daw ng Santo Papa na gagawa ng tulay imbis na bakod.
Nagkaroon ako ng pagkakataong matanong ang bagong talagang arsobispo ng Algiers ng Algeria na si Cardinal Jean-Paul Vesco tungkol sa posibleng posisyon niya sa ilang issue. From Manila, Philippines. Yes, sure. Are you for a church that is progressive, or a new pope that is progressive, or a pope that is traditional? It's very difficult because I don't know if I'm progressist. If tradition is not, we don't move anything, I'm not traditionalist. Pinabulaanan din niya na may iilang pangalan lamang ang mga kardinal na lumalabas sa kanilang pagpupulong. Is it true that there are 5 Papabiles names that keeps on coming up? No, it's not true. It's at least 15 or 20 or yes, you have to work because it's very open. Posible rin daw sa ngayon ang lahat, kabilang ang pagkakaroon ng Santo Papa bago matapos ang linggo. El Salvador Cardinal said that there should be a pope by Friday. Do you believe that is the case? Possible. Napakarami talaga ang gustong makasaksi sa pagpapalit ng bagong Santo Papa. At yan ay kitang-kita sa aking paligid, hindi lamang mga media, kundi mga turista rin ang mga naririto. At nakikita natin na sila ay patuloy nag-iintay, nag-aabang sa mga detalye na mga magaganap sa Papal Conclave. At ito ay napaka-importanting okasyon na pagtitipunan ng mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo. I think the important thing is that they choose the right pope. It's a spiritual thing and it shouldn't be political. Isa sa mga sinasabing parang nasa Pilipinas ka lang daw, itong restaurant na ito sa tapat lamang ng St. Peter's Square. At talaga naman, talagang totoo ang sinasabi nga nila dito na parang nasa Pinas ka. Kita nyo naman. Hello naman po kayong lahat. Isa sa mga pilgrims na narito ay pinsan ng isa sa mga sinasabing matinding contender sa pagkasanto papa na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Very proud, siyempre kung siya magiging kardinal. Sa unang araw ng conclave, isang beses lamang boboto ang mga kardinal. Inaasahang maglalabas ng usok bandang alas 7 ng gabi, oras sa Roma. Itim ang lalabas kung wala pang napiling kardinal at puti naman kung meron na. Sinira na rin ang Fisherman's Ring at official lead seal ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis sa harapan ng mga kardinal. Okay, at ngayon nga, nandito tayo ngayon sa St. Peter's Basilica, St. Peter's Square. Ito yung aking nasa likuran ngayon. At nakikita natin wala pang mga tao ngayon. Pero ang very visible dito, of course, yung seguridad. Nagkalat yung mga police everywhere around dito sa may area ng St. Peter's Square. At ganun din ang mga media. International ay nandito na rin para mag-set up nung kanilang mga gagawin na live coverages mamaya kasama natin. At ngayong araw na ito, 5 o'clock na, 5:10 in the morning dito. At sinasabi nga, marami na na mga dyaryo syempre ang nagkalat. At ang lahat ang napansin natin sa mga dyaryo dito sa Roma, Italia, ay pinag-uusapan itong conclave. Napakalaking storya nito para sa media dito, lalong-lalo na dahil sabi nga out of the 133 cardinal electors, 80 dyan ay mga galing sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hatak din nila syempre yung kanya-kanyang media nila. Parang tayo lamang, di ba, sa 3 cardinal natin dito. So, ito, papakita ko lamang itong La Iglesia o La Galaxia de Papabili. Ibig sabihin, the Galaxy of Papabili. So, ito, explain ko lamang, makikita natin dito, yung inner circle. Yan yung pinaka-inner circle, 10 yan, na sinasabing most popular, na maaring humalili bilang Santo Papa. At kasama dyan, syempre, ang ating very own si Cardinal Tagle. At dito naman, syempre, may mga sinasabi rin sila possible dun sa outer circle na after ng mga talagang most popular, meron pang ilan pang mga kardinal na pinag-uusapan na pwede rin na papasok, sabi nga 15 to 20 ang naririnig na mga pangalan na maaaring humalili bilang Santo Papa. So talagang everybody, talagang wait and see tayo dyan. Pero isa pang napansin natin dito naman ay kasama na si Cardinal Ambo David, ayan dito. So lahat ng halos ng ating mga dyaryo na nakita
ay pinag-uusapan itong napakalaking pagtitipon na ito, napaka-importanteng pagtitipon na ito para sa mga Katoliko. At syempre, sa buong mundo na rin, dahil kahit na nga sabing nila hindi Katoliko, talagang namamangha at pumupunta all over the world para saksihan ang araw na ito ng conclave o ang pagkakaroon ng bagong Santo Papa. Rafi? Connie, kumusta yung paghahanda sa may Sistine Chapel naman na para sa Papal Conclave? Kasi balita natin dito, may mga gusto mag-espiya para malaman kung paano magpo-progress yung botohan na Connie. Oo, talagang mahigpit, Rafi. Talagang all over, sabi ko nga kanina, maraming mga nakaantabay na pulis, sa iba't ibang sulok dito sa may Vatican City at ganoon din dito sa may St. Peter's Square. Alam mo, ang sinasabi din dito ay, of course, dahil magkakalapit lang naman sa aking likuran, nandyan yung Sistine Chapel kung saan magaganap yung botohan, hindi ba? At itong nasa loob siya ng Apostolic Palace, So, yan ay nakasarado all throughout habang nagkakaroon ng conclave sa publiko. Ganyang kahigpit. At although mamaya, sabi nga, bubuksan ang St. Peter's Basilica ng 10 a.m. para sa misa ng mga kardinal, talagang nakikita natin layers and layers, itong nandito ngayon na mga bakod para magkaroon ng kaayusan. So, talagang hiniisip natin, napakaganda rin ng ginagawang security ngayon at wala tayong so far nababalitaan na anumang banta. Rafi? At tulad na nasabi ng kardinal na nakausap mo, Connie, baka by Friday, meron na talagang medyo sigurado siya doon sa kanyang speculation by Friday. Pero of course, historically speaking, the past 3 conclaves talagang within 3 days, meron ng bagong Santo Papa. Pero ano ba yung mga nasasagap mo? Ano ba yung mga nasasabi, lalo na yung mga media dyan sa Vatican ngayon? Lahat kami talagang pag nag-i-interview ng kardinal, ang unang tanong, do you think ito ay magiging mabilis lamang? At ang always, ang narinig natin, of course, hindi naman nila masasabi, di ba? Pero at least 2 of the cardinals na na-interview namin ay nagsasabi na hindi matatapos ang linggo nito at magkakaroon na tayo ng Santo Papa. And in, of course, recent times ng ating conclave, di ba? Nasaksihan natin yan kay Pope Benedict XVI at ganoon din kay Pope Francis. Both popes, di ba? 2 araw lang ang lumipas at sila ay nadeklara bilang bagong Santo Papa. But of course, sabi nga parate ng Holy See Press, briefing sa mga ganyan na naririnig natin, wala talagang limit naman ang conclave, hindi ba? So, ito ay maaring tumagal. Wala talaga makapagsasabi. In fact, nung 12th century, di ba, trivia lang natin to sa lahat ng mga nanonood sa atin, si Pope Clement IV, tumagal yung pagpapalit sa kanya, hindi ba, ng 3 taon. So, hindi naman siguro mangyayari yan, partner. So, pero we are hoping, dahil mukhang marami naman tayo nakikita, partner, talaga na mga possible, nahahalili kay Pope Francis, at lahat sila ay may kanya-kanyang convictions, sabi nga talaga. At ang inuuna nila syempre yung kapakanan ng kanilang mga masasakupan na syempre sa simbahang Katolika, yung mga Katoliko. Masusurpresa lang siguro tayo kapag nagkaroon ng Pope on the first voting, di ba? Yun ang medyo malabo dahil talaga nagkakapapakiramdaman pa sila. Yes. Oo. Pero sabi nga ni Cardinal Vesco, yung akin na-interview na kardinal mula sa Algeria, sabi niya, everything is possible. Sabi niya gano'n, even on the first day. So, aabangan natin. Ang unang usok, partner, dito na makikita natin ay inaasahan na magaganap bandang alas 7 ng gabi, oras dito sa Roma. At alauna naman dyan ng madaling araw sa atin. Hino-hope natin na sana magkaroon ng white na usok, di ba? Pero, sabi nga, fumata bianca, o white na usok. Pero, syempre, wala makapagsasabi. Kung itim, di wala pa. At sa ngayong araw na ito, isang beses lang magkakaroon ng botohan ang mga cardinal electors natin, Rafi. Pero sa mga, kung halimbawa, wala sila, they did not come up with a vote ng 2/3, which is 98 out of the 133,
talagang may extend yan. Sa susunod na araw, magkakaroon naman ng 4 na botohan, 2 sa umaga, 2 rin sa hapon. So, pero 2 beses lamang din, lalabas naman yung usok. Dahil pagsasama na susunugin yung 2 votes sa umaga at 2 votes naman sa hapon. Ayun, ang tiyak, Connie, ay maraming magpupuyat ngayong gabi. Maraming salamat sa iyo, Connie Season. Tama. Dito naman sa Metro Manila, magdaraos ng misa at pagdarasal ng rosaryo ang Manila Cathedral ngayong araw para sa pagsisimula ng Papal Conclave. Maya-maya lamang ay sisimulan ng pagdarasal ng rosaryo na pangungunahan ni His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales. Pasado tanghali naman ang ikalawang misa para sa conclave. Maaga pa lang may mga nagtungo na sa simbahan para makiisa sa panalangin. Hiling ng ilang mananampalataya na katangian ng susunod na Santo Papa malapit sana sa mahihirap, nakikinig sa mga tao at may mabuting puso. Humaharurot ang silver na AUV na yan sa National Highway sa Kawayan, Isabela. Nahulikan pa ito nagbuga ng maitim na usok. Mula sa Land Transportation Office ang video nakuha sa rearview camera ng kapatintero nitong puting SUV. Makikita naman sa dashcam video ng AUV ang pagsingit ng SUV sa ibang motorista. Inisyuhan na ng LTO ang parehong driver ng show cause order para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reklamong reckless driving. Sakaling mapatunayang may paglabag, pwedeng suspindihin o kansilahin ang kanilang lisensya. Wala pa silang pahayag. Mainit-init na balita, sa ikalawang sunod na buwan na bawasan ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.93 million ang unemployed nitong Marso o katumbas ng 3.9% ng labor force ng bansa. Bahagyang mas kaunti kesa sa 1.94 million na walang trabaho noong Pebrero. Kabilang sa mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho nitong Marso kesa noong Pebrero ay sa sektor ng agrikultura, depensa at seguridad, pati na rin sa manufacturing. Dumami naman ang mga underemployed o mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa halos 5 million noong Pebrero, tumaas sa 6.44 million ang mga underemployed nitong Marso ayon sa PSA. Patay ang isang babaeng nagtatrabaho sa isang tindahan sa Quezon City. Sinaksak siya ng ilang beses ng dati niyang katrabaho. Babala po sa mga sensitibong video sa balitang hatid ni Katrina Son. Alas 9 ng gabi noong May 3, nakuna ng CCTV ang krimen sa tindahang ito sa kanto ng Tandang Sora at Quirino Highway sa Quezon City. Isang lalaking nakakap ang makikitang kinaladkad papasok ng kusina ang isang babaeng nagpupumiglas. Yumuko ang lalaki habang nakasalampak sa sahig ang babae. Maya-maya, may hawak ng itim na bag ang lalaki na tila inagaw niya mula sa biktima. Itinago ng lalaki ang bag sa kanyang damit. Hanggang pagsusuntukin na niya ang babae. Makikita ring may hawak pala siyang kutsilyo. Doon na niya pinagsasaksak ang biktima. Hindi pa nakontento, may inabot siyang isa pang mas mahabang kutsilyo sa kusina at pinagtatagan niya ang babae. Nagpambuno ang dalawa, nag-agawan sa kutsilyo at patuloy na nanlaban ang babae sa pag-atake ng lalaki. Saglit na tumakbo palayo ang lalaki at humabol ang babaeng hawak na ang mahabang patalim pero patuloy silang nagpambuno. Ang babae na nakilalang si Laika Bernardo, 27 taong gulang, sa tindahan na rin nakitang patay kinaumagahan. Sospek sa krimen ang 22 taong gulang na dating katrabaho ng biktima. Hinahanap ngayon ng mga otoridad ang sospek. Nakilala siya dahil sa kuha sa CCTV. Pati sa naiwang pitakat na may lamang ID, debit card at 1,000 pisong cash. Wala namang nawalang gamit ng biktima at pera sa tindahan ayon sa QCPD. Batay sa kanilang paunang investigasyon, galit na nag-ugat sa di pagkakaunawaan sa trabaho ang motibo sa pagpatay. Tandem sila sa mga assignment nila dito sa store. So, nung nag-inventory itong si biktima ay napag-alaman niyang may discrepancy
dun sa kanyang mga inventory. So kaya kinonfront niya itong si suspect at doon naging mitsa ito na matanggal itong suspect dito sa kanilang trabaho. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Santa Cruz, Laguna naman, arestado ang 3 lalaki matapos magpanggap bilang mga tauhan ng Commission on Elections. Ayon sa pulisya, nagsabi ang 3 lalaki na mag-i-inspection sila ng mga automated counting machine na gagamitin sa eleksyon. May suot daw silang ID at may logo pa raw ng COMELEC. Ang kanilang mga damit, pati na rin ang sasakyan. Pero nagduda ang pulis sa kahina-hinalang kilos. Nang tanungin ng election supervisor ng Laguna, umamin din silang nagpapanggap lang sila. Inaalam pa ang motibo ng mga suspect na galing pa raw sa Quezon City. Maharap sa reklamong usurpation of authority at falsification of public documents ang 3 lalaki na tumangging magbigay ng pahayag. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ang isa sa 2 binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa pang low-pressure area na nanatiling mababa ang tsansang maging bagyo. Sa ngayon, nasa coastal waters na ito ng Tuburan, Cebu. Magpapaulan ang nasabing low-pressure area sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Quezon Province. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May chance ring muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. Patuloy namang nakaaapekto sa iba pang bahagi ng bansa ang mainit na easterlies. Bukod sa mga panandaliang ulan o kaya thunderstorm, nagdadala ang easterlies ng mainit at maalinsangang panahon. Posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao, Cagayan at sa Sangli Point sa Cavite. 43 degrees Celsius naman ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Etxague sa Isabela, San Ildefonso sa Bulacan, Kamiling, Tarlac, Alabat, Quezon at sa Cuyo, Palawan. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Pasay, Quezon City, Bacnotan sa La Union, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Tarlac City, Los Baños, Laguna, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at sa Zamboanga City. Update tayo sa lagay ng panahon. Ngayon may binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga sa Rafi at sa lahat po natin mga taga-subaybay. Chris, itong binabantayang LPA, hanggang kailan ito posibleng manatili sa loob ng PAR? Well, Rafi, kaya nga na nabanggit kanina, isang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Zambales ay tuluyan ng natunaw. Samantala ito namang nasa may bandang karagatan malapit sa Tuburan, Cebu, inaasa natin posibleng manatili in the next 24 hours or less at maliit ang tsansa nitong maging bagyo. Bagamat asahan nga na makaka-apekto ito sa lagay ng panahon dito sa buong Visayas, sa Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region at maging sa lalawigan ng Quezon. Ilang bagyo pa man posibleng mamuo o pumasok sa PAR sa buwan ng Mayo? So ngayon, inaasahan natin either 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng either direktang tumawid ng ating bansa or mabuo lamang dito nga sa mga karagatan na nasa paligid ng ating bansa at mag-recurve papalayo na ating bansa. Ito, 2 senaryo, either tatawid or magre-recurve lamang. At usually malalakas ba yung mga bagyo sa mga ganitong panahon? Well, hindi natin nire-rule out, pero ang talagang mga malalakas na bagyo ay karaniwang nararanasan natin sa second half of the year. That is during July onwards, no? Pero ito nga, kung magkakaroon ng bagyo, ay patuloy tayo magmamonitor gaya ng ginagawa natin dito sa isang low pressure area na to at magbibigay agad tayo ng update sa ating mga kababayan at mga kasama nating government agencies sa disaster preparedness and mitigation. Maalinsangan pa rin po yung panahon. Hanggang kailan po natin ito mararanasan? Rafi, dito sa Metro Manila, posibleng hanggang 2 hanggang 3 araw ay manatili nga itong mainit at medyo malinsangang panahon, pero may mga tsansa ng mga thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan natin na lalabas ng bahay, papasok ng trabaho, pinapayong pa rin natin na magdala ng payong dahil kundi mo proteksyon sa sobrang init ay proteksyon sa biglang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Ano man ang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa Lunes, Election Day?
Sa nakararaming bahagi po ng ating bansa sa darating na Lunes ay inaasahan natin na wala namang bagyong makaka-apekto, walang low pressure area. Generally mainit, maalinsangang panahon, pero yun nga, may chance pa rin ng mga afternoon or evening rain showers or thunderstorms. Kaya sa mga kababayan natin na boboto, lalong-lalo sa dakong tanghali or hapon, the latter part of the day, gaya ng sinabi natin kanina, magdala pa rin po ng payong para protection, kundi sa init ng araw ay sa biglaan ng mga pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorm. Okay, maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Happy Wednesday mga mare at pare! Tuloy ang pangaharana ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista bilang kapuso. Nag-renew ng kontrata si Christian sa GMA Network. 12 years and counting as kapuso, walang kupas pa rin ang talento niya sa pagkanta. Nag-sample nga siya ng kanyang hit song na The Way You Look at Me, na mailalarawan daw ang relasyon niya with GMA Network. Ang tanong ngayon ng fans, what's next for Christian? I want to continue to build other artists up to help them reach their dreams. More to share. Present sa contract renewal, sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Officer in Charge for GMA Entertainment Group and Vice President for Drama Cheryl Ching C. Naroon din si NIMA CEO at asawa ni Christian na si Katram Nani Bautista. Si Christian is a credit to his profession and a credit to the industry, to all of us. We're very, very pleased and very happy and very proud. May mag-amang namatay matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang truck sa Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Napahagulgol na lang ang 20 anyos na si Gaudin nang makita ang kanyang tatay at kuya na nakahandusay at wala ng buhay sa Delpan Bridge sa Maynila. Ang mag-ama sumalpok sa likuran ng isang trailer truck habang magkaangka sa isang motorsiklo pasado alas 12 ng hating gabi. Sabi rin po ng mga kapitbahay namin, nag-inuman daw po yun sila. Tapos yung kuya ko yata nagyaya na lalabas yata sa ng papa ko. Ayun, nagmotor sila. Bigla lang po, sobrang sakit. Sa kwento naman ng pahinante ng truck, nakapila sila sa tulay papasok ng port area para isauli ang kanilang dalang truck. Kukuha raw sila ng panibagong truck na may mga kargang aircon na ihahatid nila sa Taytay, Rizal. Bigla sir, umuga na lang sir yung truck po. Tapos pagtingin po sa side mirror, meron na pong nakabulagta pong nakamotor po sir. Mabilis po siguro po talaga yung takbo sir. Pasado alas 3 na madaling araw nang dumating ang punerarya na kumuha sa bangkay ng 2 biktima. Base sa ID na nakuha ng mga tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD, napag-alaman na empleyado ng MMDA ang isa sa mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring aksidente. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nagkasunog sa General Santos City at Zamboanga City. Cecil, ilang bahay yung naapektuhan? Rafi, mahigit 100 bahay ang apektado ng sunog. Sa drone video, kita ang lawak ng pinsala sa 100 bahay sa Barangay Labangal, General Santos City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 11 ng gabi nitong Lunes at naapula makalipas ang 3 oras. Mahigit 400,000 piso ang danyos sa sunog. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente at patuloy na inaalam ang sanhi ng apoy. Sa Barangay Tumaga, Zamboanga City naman, nabalot ng makapal at maitim na usok ang Mercury Street pasado alas 12 ng hapon nitong Lunes din. Nasa 42 bahay ang apektado. Halos 4 na milyong piso ang kabuuang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya na nabigyan na rin ng tulong. Patuloy rin ang paghahanda sa eleksyon 2025 sa ilang panig ng Visayas at Mindanao. Dito sa Cebu City, naihatid na sa mga eskwelahan ang mga automated counting machine o ACM. Isasalang ang mga ito sa final testing and sealing.
Tinapos naman kahapon ng Electoral Board sa Talisay City ang manual verification sa computerized voters list. Siniguro nilang tugma ang mga ito. Patuloy rin ang pag-deliver sa mga ACM sa syudad para maisalang rin sa final testing and sealing ngayong araw. Lumahok na ganyan kahapon ang Davao City National High School, kabilang ang paaralan sa mga nakatanggap ng mga mahigit 1,000 ACM sa syudad. Nagkaroon din ng mock voting doon. Matagal nang usapin ang issue ng political dynasty sa Pilipinas. Nakasaad sa 1987 Constitution ng Pilipinas na hindi dapat payagan yan. Pero ang problema ay wala pang naisa sa batas tungkol dito. Ano nga ba ang political dynasty? Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, may tuturing na miyembro ng political dynasty ang isang politiko kung may kamag-anak siya hanggang sa 3rd degree na may hawak din na posisyon sa gobyerno. Sa pananaliksik ng PCIJ, 216 sa 253 district representatives sa bansa ay parte ng isang political dynasty. 142 sa kanila tumatakbong re-electionist ngayong eleksyon 2025. 67 naman ang gustong mapalitan sila ng kanilang kaanak. Para naman sa mga party list representatives, 36 sa 54 na party list sa outgoing 19th Congress ang may hindi bababa sa isang nominee na bahagi ng political clan. Ngayong eleksyon 2025 naman, kalahati sa 156 na kandidatong party list ang may nominee mula sa political family. Sa 82 gobernador naman ng mga probinsya sa bansa, 71 ang parte ng dinastiya. 47 sa bilang na yan ay mga re-electionist, habang 19 ang may kamag-anak na tatakbong kapalit nila. Sa 149 ng alkalde ng lungsod, 113 o 75% ang bahagi ng political dynasty. 80 ang re-electionist, habang 27 ang may gustong kaanak nila ang pumalit sa kanilang posisyon ngayong eleksyon 2025. Ayon sa mga eksperto, parehong may mabuti at masamang epekto ang political dynasty sa bansa. Ang maganda po dyan is nagkakaroon tayo ng continuity of power, continuity of projects. Ang problema lang po dyan is hindi po maiiwasan na pag nasanay po silang nasa government silang matagal, nagkakaroon ng potential na korupsyon, nagkakaroon ng abuso sa powers po. The way that we structured our government, ang isang presidential system of government, ay merong inherent na check and balance. Kapag ang mayor ay tatay at ang vice mayor ay anak o asawa, yung tinatawag natin na check and balance ay mawawala. Advantage naman, nakita naman natin in some areas na may magaling at maayos na political dynasty. Hindi magandang tingnan ito dahil para bang family enterprise, family business, ang pagpapatakbo sa isang lugar. No? Bagamat hindi natin, may nire-recognize din naman natin na may mga accomplishments. Recycle rin ang pagiging dynasty. Yung problema ng pagiging dynasty ay parang nasa tuktok, yung pinakatuktok lang ng tatsulok ang meron poder magdesisyon para sa buong bansa. Sa bansa na may over 110 million na katauhan, hindi ba tayo makahanap ng ibang huwarang Pilipino na maaring maging pinuno? Mga kapuso, huwag pahuhuli sa mga pinakasariwang balita tungkol sa eleksyon 2025. Bisitahin po ang election2025.ph at GMA News mobile app. May real-time updates sa mismong araw ng eleksyon sa May 12. Mababasa sa naturang microsite ang profile ng mga kandidato. Naroon din ang mga sinalihan nilang mga debate at pati mga interviews para mapag-aralan ng kani-kanilang advokasya. Magagamit din ang GMA My Código kung gagawa kayo ng listahan ng mga iboboto. Ang pagbabantay po sa eleksyon 2025 dapat komprehensibo, dapat abot kamay ng Pilipino at dapat totoo. Criminal court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang apela ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa dalawang judge na humahawak sa kanyang kaso. Gate ng defense team, dapat
mag-excuse o bumitiw sa paglilitis ng kaso sina Judge Rain Alapini Gansu at Judge Socorro Flores Liera dahil sa nila'y perceived bias laban kay Duterte. Kasama rin daw ang dalawang judge sa mga nag-aproba sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Tinutulan na yan ng ICC prosecution. Sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1, pwede lang mag-excuse o bumitiw sa paglilitis ng kaso ang isang ICC judge kung siya mismo ang hihiling nito. Hindi raw yan pwedeng hilingin ng defense team o ng prosekusyon. Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Sila ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crimes Marcus Lacanilao. 10 araw ang ibinigay ng Ombudsman sa 5 opisyal para sumagot. Ang utos ng Ombudsman ay kasunod ng rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na imbestigahan at sampahan ng reklamo ang mga nasabing opisyal. Ayon sa chairperson ng komite na si Senador Amy Marcos, lumabas sa kanilang investigasyon na bahagi ng aniyay demolition job laban sa pamilya Duterte ang pag-aresto sa dating Pangulo. Itinanggi na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga pahayag. Dalawang horror films na produced ng GMA Pictures ang handog sa mga manonood ngayong taon. Hindi ka namin nabigyan ng mas maginhawang buhay. Yan ang P77 na pinagbibidahan ni Barbie Forteza at Ewan Micael. Kwento ni Barbie, excited na siyang mapanood ng mga moviegoer ang pelikula dahil hindi raw yon pangkaraniwang horror film. Kahit sino sa atin, pwede maging biktima. Mapapanood din this year ang Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim, the movie, na pinagbibidahan ni Jillian Ward, Miguel Tanfelix at Sanya Lopez. Ibinahagi ang movie teasers na yan sa SEAP Cine Expo 2025 sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. I'm very happy na we have events like these na magkatulungan ang producers sa mga cinema owners and cinema distributors, diba, film distributors para sa ating Philippine movie industry. May dalawa tayong malaking movies, both horror, pero it's not just your simple horror movies. Yung P77 and of course yung Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim. Pero hindi lang yan, Lar. Meron pa tayong ibang mga movies coming. Naroon din sa event si Alden Richards para tanggapin ang pagkilala sa Hello Love Again bilang top-grossing local movie nitong 2024. Iginawa din kay Alden at kay Catherine Bernardo ang 2024 Box Office King and Queen. Ang Hello Love Again ay collaboration project ng Star Cinema at GMA Pictures. Paglaban sa korupsyon ang idiniin ni Ronel Arambulo, Representative Franz Castro at Liza Masa. Mga manggagawa ng kinumusta ni Modi Floranda at Jerome Adonis, Free Health Sciences Education ang nais si Nars Alin Andamo sa Maynila. Kasama nila sa Laguna si Representative Arlene Grosas, Teddy Casino, David De Angelo, Mimi Doringo, Amira Lidasan at Danilo Ramos. Nangampanya sa Cotabato si Senator Bong Revilla. Si Representative Bonifacio Busita, ligtas sa pagmamaneho ang advokasya. Nakipagpulong si Atty. Angelo de Alban sa mga magulang ng children with special needs. Nag-motorcade sa ilang lugar sa Metro Manila sina Senator Bato de la Rosa, Atty. Raul Lambino at Congressman Rodante Marcoleta. Kapakanan ng urban poor ang idiniin ni Senator Bongo sa Makati kasama si Philip Salvador. Nais si Senador Lito Lapid na panatilihin ang mga traditional jeepney. Sa Iloilo, ibinida ni Kiko Pangilinan ang kanyang track record. Kapayapaan at pagunlad sa Mindanao ang nais si Ariel Carubin. Pagboto ng tama ang binigyan din ni Senator Francis Tolentino.
Nangako si Mama Aquino na palalakasin ang implementasyon ng libreng kolehiyo. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala po, may gun ban ngayon dahil sa eleksyon. Sa Caloocan, arestado sa Oplan Cita ang isang lalaking nahulihan ng hindi umano lisensyadong baril. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kulungan ng bagsak ng 50 anyo sa lalaki matapos mahulihan ng baril sa Oplan Cita sa Barangay 166 Caloocan City. Sakay ng motorsiklo ang sospek at walang suot na helmet kaya sinita siya ng mga pulis. Nung pa-plug down na nila, so instead na sumunod sa amin, uminto, lalo pa niyang binilisan yung patakbo niya. And doon nga sa pagpabilis ng takbo niya, lumagpas sa amin, sumemplang siya. Nakuha mula sa sospek ang isang caliber 38 revolver na kargado ng mga bala. Walang maipakitang dokumento ang sospek. Sa investigasyon na pag-alamang hindi lisensyado ang baril. Naggawa rin kami ng request for ballistic examination. Nagpasa kami sa SOCO para ma-verify din ka baka mamaya ginamit sa ibang krimen yung baril. Aminado ang sospek na sa kanya ang baril na dinadala raw niya tuwing bibili ng mga bigas sa Bulacan dahil minsan na raw siya na-hold up doon. Hindi ko napansin, pag gano'n, nandoon pala sila. Kaya nung paghinto ko, natumba lang yun lang. Pero sa inyo po yung baril? Opo. Bakit po may baril ko? Galing po kasi ako ng bigas sa Bulacan. Self-defense lang po yun. Sinampahan ng sospek ng reklamong paglaba sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilamon ng apoy ang mga eroplanong yan sa pangunahing airport sa Sana, Yemen. Resulta yan ng airstrike ng Israel. 3 ang nasawi. Bago ang pag-atake, nagbabala ang Israel na lumayo sa paliparan na tinarget nila dahil gusali umano yun ng mga Houthi. Ganti raw nila yan sa naunang pag-atake ng Houthi nitong linggo sa isang airport sa Israel. Bukod naman sa paliparan sa kabisera ng Yemen, may ilan pang tinamaan sa serya ng pag-atake ng Israel kabilang ang isang power plant at factory ng semento. Ito ang GMA Regional TV News. Problema na naman ng mga may-ari ng palaisdaan ang matinding init ng panahon. Sa ilang bayan dito sa Pangasinan, meron ng mga kaso ng gataw. Yan yung paglutang ng mga bangus dahil sa pagbaba ng oxygen sa fish pond bunsod ng pag-ulan matapos makaranas ng mainit na panahon. Ang ginagawa sa bayan ng Mangaldan, hinahango na ang ilang bangus para manatiling sapat ang oxygen sa tubig. Patuloy namang minomonitor ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA ang mga fish pond sa iba pang lugar sa lalawigan. Wala pa naman daw forced harvest at fish kill dahil sa gataw. Stable din, sabi ng SAMAPA, ang presyo ng bangus. 130 hanggang 150 pesos ang kada kilo niyan sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke dyan sa Metro Manila, 140 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus. Feel-good story tayo hatid ng Youth Cooper couple from Caloocan City. Tampok dyan ang maternity shoot nila na certified ma-artsy. Hetero kasing si Hobby, may kakaibang hobby. Ang kanya kasing creativity, idinaan lang naman kay Preggy Wifey. Ayun ginawang canvas ang baby bump. Tradisyon na raw yan ng mag-asawang Sherlyn Erman Mandap. Simula noong 2013 sa panganay hanggang sa susunod na mga ipinagbuntis. Galing! Para sa kanila, extra special daw ang pregnancy sa tulong ng artsy paandar. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa YouScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag na YouScoop sa inyong mga post. Ang galing, Ang galing. Pwede pala yun, no? Baka naman mapadami yung anak dahil masipag magpinta yung hobby. Di ba? Oo, pwede isa pa. Pwede isa pa. Pwede naman. Ano ba? Kaya. Mahirap mga anak, ha? Oo, pero kung kaya pa, why not? Di ba? Ang galing. Pero ang galing, no? Oo, bigla yung naisip nila yan. Pwede pala yun. Sana ginawa ko. Yo. Pero tapos na.
Hindi ko na gustong gawin. Akala ko may pahiwatig. Hindi. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. At sa ngalan po ni Miss Connie Season, ako po si Cara David. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.